So next, excuse me. So activity 4, meshes and models, materials and shadings. So sa 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 report na to is konsepto ng meshes and models at materials and shadings. So meshes and models. Ang mga mesh ay isang collection ng vertices, edges at faces na bumubuo ng 3D shape. Ito ang base structure ng anumang 3D object. So, ang bawat vertex, sa wireframe models na nagpapakita ng vertices at edges. So, ang bawat vertex sa mesh ay may coordinates na nagde-define ng position nito sa 3D space. Ang mga edge ay nagkokonekta ng mga vertices at ang faces ay binubuo ng mga connected edge para bumuo ng surface. So, halimbawa, ang simpleng mesh tulad ng cube ay may 8 vertices at 6 na faces sa kabilang banda. Ang complex mesh tulad ng character model ay pwede magkaroon ng libo-libong vertices at faces para makabuo ng detalyeng shape. So, visual ng 3D modeling software na ginagamit sa pag-create ng meshes. So, ang pag-create ng meshes ay kadalasan ginagawa sa mga 3D modeling software tulad ng Blender, Maya o 3ds Max. Dito, pwede kang mag-draw, pwede kang mag-draw, mag-edit at mag-manipulate ng meshes para makabuo ng desired 3D models. Next is material shading. So, material ang materials ay nagde-define ng appearance ng 3D model. Sa sa visual ng iba't ibang materials na inilalapit sa 3D models, ang texture ay isang image na ginagamit para magbigay ng detalye sa surface ng model. Pwede ito ay wood, metal, fabric o kahit ano pang surface detail na gusto mong i-represent. Ang properties tulad ng specular at diffuse reflection ay ginagamit para i-control kung paano nagre-reflect ang light surface ng model. So, shading techniques like flat shading, Gouraud shading, and Pong shading. Ang shading naman ay tumutukoy sa technique ng pag-compute ng light interaction sa surface ng model. May iba't ibang shading techniques tulad ng flat shading, yun sabi ko nga, Gouraud and shading, Pong shading. Ang flat shading ay simple at mabilis pero medyo may kakulangan sa realism. Ang Gouraud shading naman ay gumagamit ng interpolation para sa smoother lightning effects habang ang Pong shading ay nag-aalok ng mas realistic na specular highlights. So yun, ang tamang paggamit ng materials at shading ay mahalaga para makagawa ng realistic visual appealing 3D graphics. And ang mga ito ay nagbibigay ng buhay detalye sa mga meshes na ginagawa. So, sa pag-unawa ng meshes models and material shading ay mahalaga sa pagbuo ng 3D graphics. Sa pamamagitan ng konseptong ito, pwede kang gumawa ng intricate, intricate at realistic 3D scenes.